Isipin ninyo ang ahas. Ano agad ang unang pumapasok sa inyong isip? Ang tuso at mapanuksong nilalang sa hardin ng Eden? O baka naman ang simbolo ng karunungan at pagpapagaling na makikita sa sagisag ng medisina? Paano kaya nangyari na ang parehong nilalang na ito ay naging sagisag ng ganap na kasamaan at ng pinakamataas na karunungan sa kasaysayan ng tao? Hindi ito aksidente. Isa ito sa pinakamalaking misteryo ng relihiyon at mitolohiya sa mundo. Sa videong ito, aalamin natin ang sagot sa paradox na iyan. Titingnan natin kung bakit sa maraming kultura, ang ahas ay itinuturing na demonyo o di kaya'y Diyos at halos kailanman ay hindi lang basta ordinaryong nilalang. Humanda kayo dahil ang sagot ay hindi lamang magbubunyag ng hiwaga ng mga sinaunang simbolo, kundi maghahayag din ng isang mahalagang bagay tungkol sa atin. Sa tingin ninyo, nasa panig ba kayo ng kabutihan o kasamaan? Paano kung sabihin kong ang ahas ay kumakatawan sa parehong panig? Pero bago tayo sumisid sa mga alamat at mito, tingnan muna natin ang ahas bilang isang biolohikal na nilalang. Dahil ang natural na katangian nito ang naging batayan kung saan iginuhit ng sangkatauhan ang kanilang pinakamalalim na takot at pinakadakilang pag-asa. Ang ahas ay isang buhay na paradoks. Ang lason nito ay nakamamatay na sandata na kayang tumigil ng puso. Ngunit ang parihong lason na iyon sa maliit na dosis ay nagiging pundasyon para sa makapangyarihang gamot na nagliligtas ng buhay. Ito ay isang malamig, tahimik, at mapaglihim na nilalang na laging biglaang lumilitaw. Ngunit kasabay nito, nagpapalit ito ng balat. Literal na ipinapanganak muli sa ating paningin. Ang gawaing ito ng walang hanggang pagbabago ay naging pinakamahalagang simbolo ng muling pagsilang, immortalidad, at pag-ikot ng buhay para sa mga sinaunang tao. Nabubuhay ito sa lupa at madalas sa ilalim ng lupa, sa mga butas at bitak, kaya itinuturing itong konektado sa mundong ilalim, sa mga misteryo, at sa mga nakatagong kapangyarihan. Ang dualidad na ito, kamatayan at buhay, lason at gamot, luma at bago, iyon ang susi na magbubukas ng pintuan upang maunawaan natin ang papel nito sa kultura. Simulan natin sa pinakahalata, ang bagay na nasa harapan lang natin, pero ang pinagmulan ay milyon-milyong taon na ng ebolusyon. Bakit nga ba takot na takot tayo sa ahas? Ang takot na ito ay hindi lang imbento o kultura. Mas malalim pa dyan. Nakaukit na ito sa ating pinakabiyolohikal na programang pangkaligtasan. Subukan mong isipin ang ating sinaunang ninuno na maingat na naglalakad sa matataas na damo ng sabana. Para sa kanya, ang ahas ay hindi lang basta hayop. Ito ay biglaang, tahimik, at lubos na nakamamatay na banta na maaaring nagtatago sa ilalim ng bawat halaman. Ang lason nito ay kayang pumatay sa loob lang ng ilang minuto at wala kang kalaban-laban. Ang kanilang pambihirang galing sa pagtatago at ang lubos na walang ingay, halos parang hindi sa mundong pagkilos ang gumawa sa kanila na perpektong maninila sa pag-aabang. Maraming siyentipiko ngayon ang naniniwala na ang mga primata, kasama na tayo, ay nagkaroon ng espesyal at napakabilis na neural network na sadyang idinisenyo para sa agarang pagtuklas ng ahas. Literal na nakaprograma tayo na makita ang mga katangian nilang hugis na umiikot-ikot, mas mabilis pa kaysa sa anumang ibang visual na imahe. Ang sinaunang, likas na takot na ito, ang mekanismong ito ng kaligtasan, ang siyang naging matabang pundasyon kung saan lumago ang lahat ng mitolohiya tungkol sa ahas. Nang sinubukan ng ating mga ninuno na ipaliwanag ang makapangyarihang puwersa ng kalikasan, hindi maiiwasan na bigyan nila ng banal o mas madalas, demonyo
nakatayuan ang pinakamapanganib na nilalang, at ang ahas bilang perpektong representasyon ng nakatago, hindi mahulaan, at nakamamatay na puwersa ang naging pangunahing kandidato para sa papel ng sinaunang kasamaan. At siyempre, ang pinakatanyag na imahe ng ahas bilang simbolo ng kasamaan ay matatagpuan natin sa aklat ng Genesis. Ang kwento ni na Adan at Eva sa hardin ng Eden ay isang saligang mito para sa buong tradisyong Abrahamiko. Dito, ang ahas ay hindi lang basta hayop. Inilarawan ito bilang mas tuso kaysa sa lahat ng hayop sa parang. Nagsasalita ito, nangangatuwiran at nanunukso. Nagbigay siya ng isang mapanuksong tanong kay Eva na naghasik ng pagdududa sa salita ng Diyos. Ipinangako niya, hindi kamatayan kundi banal na kaalaman. Magiging tulad kayo ng mga Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Sa teolohiyang Kristiyano, ang ahas na ito ay matibay na iniuugnay kay Satanas, ang nahulog na anghel na gumamit ng anyo ng ahas upang itulak ang sangkatauhan sa pagkakasala. Ang imaheng ito ay naging napakalakas na sa loob ng libu-libong taon, ikinabit nito sa ahas ang reputasyon bilang isang sinungaling, traidor at kaaway ng sangkatauhan. Dito, ang ahas ay simbolo ng pagsuway, kapalaluan at tukso na naglalayo sa atin mula sa banal na harmoniya patungo sa pagdurusa at kamatayan. Ito ang punto kung saan ang ahas ay nagbago mula sa pagiging isang mapanganib na hayop lamang tungo sa pagiging isang metapisikal na kaaway, ang mismong sagisag ng pandaigdigang kasamaan. Pero sandali, huminto muna tayo at basahin ulit ang kwento sa Biblia. Ngunit sa ibang pananaw naman, ano ba talaga ang ginawa ng ahas? Oo, sumuway siya sa Diyos. Pero ano ang ibinigay niya sa tao? Kaalaman. Hindi lang siya nanlinlang, iminulat niya ang kanilang mga mata sa pagiging dalawahan ng mundo, sa mga konsepto ng mabuti at masama na wala pa silang alam noon. Sa esensya, siya ang nag-umpisa ng paglipat mula sa walang kamalay-malay, malahayop na pamumuhay sa paraiso, patungo sa isang buhay tao na may kamalayan, malayang kalooban, pagpili at responsibilidad. Sa kontekstong ito, ang ahas ay lumalabas na hindi lang isang manunukso, kundi isang katalista, isang trickster na sumisira sa tahimik na kaayusan at nagpapatakbo sa mismong proseso ng kasaysayan ng tao. Ang pagiging dalawahan na ito, ang regalo ng kaalaman na nagbunga ng pagpapalayas, ay ang unang pahiwatig ng kanyang malalim at dalawahang kalikasan. Kahit pa sa isang mitolohiyang tila negatibo lang ang dating. Sa mga gnostikong pananaw noong unang bahagi ng Kristyanismo, lubos pa ngang pinarangalan ang ahas bilang isang sugo ng pinakamataas na karunungan. Ang paniniwala nila, tinangka niyang palayain sina Adan at Eva mula sa pagkakakulong sa materyal na mundo na nilikha ng masamang Diyos Demiurge. Kaya, kahit sa mismong sentro ng mga relihiyong Abrahamiko, ang ahas ay hindi kasing simple ng inaakala natin. Kung nais nating maunawaan ang pinanggalingan ng ahas sa Biblia, kailangan nating balikan pa ang kasaysayan, partikular sa Mesopotamia, ang duyan ng sibilisasyon. Bago pa man isulat ang Biblia sa mga mito ng Sumer at Akkad, mahalaga at madalas na matalino ang ginagampanang papel ng mga ahas. Halimbawa, si Enki, isa sa mga pangunahing Diyos ng Sumeryanong Pantheon at Diyos ng karunungan, tubig tabang at mahika, ay karaniwang ikinakabit sa imahe ng ahas. Siya ay isang Diyos na mabait sa sangkatauhan na, tulad ni Prometheus, ay nagbigay sa kanila ng kaalaman at mga kasanayan. Hindi nagkataon ang pag-uugnay na ito sa pagitan ng ahas at karunungan. Subalit, sa mga mitolohiya ng Mesopotamia, makikita rin natin ang isa pang motibo na pamilyar na sa atin, sa tanyag na Epiko ni Gilgamesh.
ang pinakadakilang akda ng panitikan sa sinaunang silangan, natagpuan ng bida na si Gilgamesh ang bulaklak ng walang hanggang kabataan sa kailaliman ng karagatan matapos ang mahabang paglalakbay. Ngunit habang siya ay nagpapahinga sa pampang, gumapang ang isang ahas, kinain ang bulaklak, nagpalit ng balat at umalis na tila bumata. Sa kwentong ito, ang ahas ang magnanakaw na umagaw sa immortalidad ng tao. Ang balangkas ng kwentong ito, kung saan inagaw ng ahas ang buhay na walang hanggan mula sa tao, ay may kahangahangang pagkakahawig sa kwento sa hardin ng Eden. Kaya naman, itinuturing ito ng maraming iskolar bilang isa sa mga pinagmulan o orihinal na anyo ng mito sa Biblia. Ngayon, dumako naman tayo sa lambak ng Ilog Nili sa sinaunang Ehipto, kung saan ang simbolismo ng ahas ay umaabot sa hindi kapanipaniwalang pagiging komplikado at pagiging dalawahan. Magsimula tayo sa positibong pananaw. Tingnan ninyo ang korona ng sinumang pharaoh. Makita ninyo diyan ang Ureus, ang larawan ng Diyos ang kobra na si Wadjet. Hindi lamang ito simpleng palamuti. Ang Ureus ay isang napakalakas na simbolo ng banal na kapangyarihan, pagiging lehitimo at proteksyon. Sinasabing pinoprotektahan ng kobra ang pharaoh mula sa lahat ng kaaway, nakikita man o hindi, gamit ang nagliliyab nitong hininga. Siya ang mata ng Diyos na si Ra, ang kanyang matinding tagapagtanggol. Kaya naman, sa pinakasentro ng ideolohiyang pang-estado at panrelihiyon ng Ehipto, ang ahas ay hindi naging simbolo ng kasamaan, kundi simbolo ng pinakamataas na kaayusan, lehitimong kapangyarihan at banal na pagtangkilik. Hindi ito ng akit o nandaraya, kundi kabaliktaran, binabantayan nito ang katotohanan at hustisya. Ito ang pinakamalinaw na halimbawa kung paanong ang iisang uri ng reptilya ay maaaring tingnan ng lubos na magkakaiba, depende sa konteksto ng kultura. Para sa mga Ehipsyo, ang kobra na nakatayo sa depensibong posisyon ay sagisag ng lakas at soberanya. Subalit, sa iisang kulturang iyon ng sinaunang Ehipto, mayroon din namang imaheng lubos na kabaligtaran. Tuwing gabi, habang naglalayag ang Diyos ng araw na sira sa kanyang bangka patungo sa mundo sa ilalim, may nag-aabang sa kanyang halimaw na kalaban, ang dambuhalang ahas na si Apophis. Si Apophis ang mismong sagisag ng kadiliman, ng kaguluhan at ng kawalan. Ang tanging layunin niya ay lunukin ang araw at ibaon ng mundo sa walang hanggang dilim. Sa esensya, ang buong mitolohiyang Ehipsyo ay umiikot sa pang-araw-araw na kosmikong labanang ito. Ang kaayusan na kinakatawan ni Ra at ang kaguluhan na siyang si Apophis. Sa tuwing sisikat ang araw, senyalis ito na muli na namang nagtagumpay si Ra at ang kanyang mga tagapagtanggol. Dahil dito, nagsasagawa ang mga Ehipsyo ng mga espesyal na ritual upang tulungan ang kanilang Diyos sa labanan. Sa ganitong paraan, makikita natin sa iisang kultura ang dalawang magkasalungat na larawan ng ahas. Ang Ureus sa korona ng paraon na banal na tagapagtanggol ng kaayusan at si Apophis sa kalaliman ng mundo sa ilalim na demonyong representasyon ng kaguluhan. Ang dualidad na ito ay nagpapakita na ang mga Ehipsyo ay hindi lang nakikita ang ahas bilang mabuti o masama, kundi bilang ang mismong orihinal at makapangyarihang puwersa na kayang gamitin para sa paglikha o kaya naman ay para sa pagwasak. Lumisan na tayo sa Ehipto at tumungo naman sa sinaunang Gresya, kung saan lalo pang tumibay ang imahe ng ahas bilang simbolo ng karunungan at higit sa lahat, pagpapagaling. Nakita na ninyong lahat ang sagisag na ito, isang tungkod na binalutan ng ahas. Ito ang tungkod ni Asclepius, ang Griyegong Diyos ng medisina. At hanggang ngayon, ito pa rin ang internasyonal na simbolo ng pangangalaga sa kalusugan. Ngunit
Bakit nga ba ahas? Una sa lahat, tulad ng napag-usapan na natin, ang pagpapalit nito ng balat ay iniuugnay sa pagkabago at muling pagsilang. Pangalawa, ang lason nito na kayang pumatay ay ginagamit ding gamot sa maliliit na dosis. Sumasagisag ito sa manipis na hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan na kontrolado ng isang manggagamot. Pangatlo, pinaniniwalaan na ang mga ahas na nakatira sa lupa ay may lihim na kaalaman tungkol sa mga halamang gamot at sa mga kapangyarihan ng kalikasan. Sa mga templo ni Asclepius o tinatawag na Asclepions na itinuturing na mga unang ospital sa kasaysayan, malayang gumagala ang mga ahas na hindi nakakalason. Ang mga pasyente ay natutulog sa sahig at naniniwala sila na kapag sila ay nadikitan ng ahas habang natutulog, magdadala ito ng kaganapan at paggaling. Dito, wala kang makikitang bakas ng kasamaan o pagsubok. Ang ahas ay isang sagradong hayop, katuwang ng Diyos na manggagamot, tagapagdala ng buhay at banal na kaalaman. Pero ang pagpapagaling ay isa lamang aspeto ng simbolismo ng matalinong ahas sa mitolohiyang Griego. Ang isa pa na hindi rin matatawaran na ang kahalagahan ay may kinalaman sa mga propesya at lihim na kaalaman. Ang pinakatanyag na orakulo ng sinaunang mundo ay matatagpuan sa Delphi. Sa simula, ang lugar na ito ay pag-aari ng diyosa ng lupa na si Gaia at binabantayan ito ng dambuhalang ahas na si Python. Si Python ay isang nilalang na chthonic, isang sagisag ng sinauna at malalim na karunungan ng lupa. Nang dumating ang Diyos na si Apollo, ang Diyos ng liwanag, pagkakasundo at katuwiran sa Delphi, pinatay niya si Python at itinayo ang kanyang templo sa lugar na iyon. Ngunit ang karunungan ng ahas ay nanatiling buhay. Ang saserdotisa at tagapagsalita ng propesya, si Pythia, ay umuupo sa isang tatluhang upuan, duway tripod, sa ibabaw ng bitak ng lupa. Ayon sa alamat, nagmumula rito ang usok mula sa nabubulok na katawan ni Python. Sa paglanghap niya sa usok na ito, siya ay napupunta sa isang matinding trance at binibigkas ang kanyang mga tanyag na propesya. Sa ganitong paraan, kahit patay na, patuloy siyang nagsilbing bukal ng tago at malalim na kaalaman. Ang kwentong ito ay sumasagisag sa pagwawagi ng bago ng kaayusang Olympian mula sa langit araw, laban sa sinauna at chthonic mula sa ilalim ng lupa na sa lamang ka. Ngunit hindi wawasakin ng bagong kaayusan ang matandang karunungan. Sa halip, sinisipsip at ginagamit niya ito para sa sarili niyang kapakanan. Dito, ang ahas ay kumakatawan sa pinakaprimitibo at likas na karunungan ng mismong lupa. Kasunod ng mga Griego, tingnan naman natin ngayon ang kanilang mga tagapagmana, ang mga Romano. Sa kultura ng mga Romano, madalas ding positibo ang tingin sa ahas, lalo na sa pang-araw-araw na buhay. May konsepto sila na tinatawag na genius loci o ang espiritu ng lugar. Ito ang tagapagbantay ng isang partikular na pook, ng bahay o ng isang pamilya. At napakadalas, ang espiritong ito ay inilalarawan bilang isang ahas. Sa mga lugar tulad ng Pompeii at Herculaneum, napakaraming fresko o mural ang natagpuan na nagpapakita ng kanilang mga dambana sa bahay o lararium. Dito, makikita ang isa o dalawang ahas na gumagapang patungo sa mga inihandog. Ang mga ahas na ito ay hindi masama o mapanganib. Sa halip, itinuturing silang simbolo ng kasaganahan, pag-unlad at proteksyon para sa tahanan. Sila ang mababait na espiritong bahay na nagbabantay at nagtataboy ng kamalasan sa pamilya. Ipinapakita lang nito kung gaano kalalim ang pagkakakabit ng ahas sa isipan ng mga sinaunang tao. Bilang nilalang na konektado sa lupa, sa mga ninuno, at sa mismong lakas ng buhay.
Para sa isang Romano, ang makikita ng ahas sa loob ng bahay ay isang magandang senyalis, hudyat ng swerte. Napakalaking kaibahan nito sa pananaw kung ikukumpara sa ahas na kalaban ng tao sa hardin ng Eden. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa sa pinakamakapangyarihan at pinakakaraniwang simbolo ng ahas na makikita sa iba't ibang kultura, mula Ehipto at Gresya hanggang India at Scandinavia. Ito ang Ouroboros, ang ahas na kinakagat ang sarili nitong buntot. Ang imaheng ito ay hindi lang basta guhit, isa itong malalim na konseptong pang-pilosopiya. Sumisimbolo ang Ouroboros sa kawalang hanggan, sa kawalan ng katapusan, at sa pagiging paikot-ikot o siklo ng lahat ng bagay. Tulad ng ahas na nagpapalit ng balat para mag-renew, ang universo ay patuloy na isinisilang muli sa siklo ng paglikha at pagwasak. Ang simula ay nasa dulo at ang dulo ay nasa simula. Mahalagang mahalaga ang simbolong ito para sa mga alchemist na nakita rito ang representasyon ng pagkakaisa ng materya, ng pag-ikot ng mga proseso, at ng magnum opus, ang dakilang gawain na pagpapalit ng mas mababa tungo sa mas mataas. Sa Gnosticism, maaaring sumagisag ang Ouroboros sa nakakulong na bilog ng material na mundo na kailangan nating takasan, o kaya naman sa walang hanggan at sapat sa sarili na kalikasan ng Diyos. Ito ay isang malalim na simbolong metapisikal na nag-aangat sa ahas mula sa pagiging simpleng hayop lamang tungo sa antas ng isang prinsipyong kosmiko. Dito, ang ahas mismo ang universo na walang sawang lumalamon at muling nagsisilang sa sarili nito. Dumako naman tayo ngayon sa silangan, sa India, kung saan umabot sa sukdulan ang pagsamba sa ahas. Sa Hinduismo at Budismo, mayroong buong uri ng mga mitolohikal na nilalang na tinatawag na mga naga. Ang mga naga ay mga nilalang na taong ahas at kalahating Diyos, matatalino at makapangyarihan na naninirahan sa mga palasyong nasa ilalim ng lupa o tubig. Sila ay itinuturing na mga tagapagbantay ng kayamanan, maging material o espiritual man ito. Sila rin ang may kapangyarihan sa mga katubigan, sa mga ilog, lawa at pati na rin sa ulan, kaya't nauugnay sila sa pagkamayabong at kasaganaan. Maaari silang maging mabait at mapagbigay sa tao, ngunit mag-ingat dahil maaari rin silang maging mapanganib kung magagalit. Makikita natin ang dakilang Diyos na si Vishnu na nakahiga sa mga likaw ng higanting ahas na may libong ulo. Si Shesha na sumisimbolo sa walang hanggan. At sa isang alamat ng Budismo, si Haring Muchalinda, ang hari ng mga naga, ay ginamit ang kaniyang malaking kapa upang protektahan si Buddha na nagmumuni-muni mula sa masamang panahon. Hanggang ngayon, sa Timog at Timog Silangang Asya, marami pa ring templo ang nakatuon sa mga naga. Dito, ang ahas ay hindi lang basta simbolo. Ito ay isang iginagalang at minsay sinasamba na Diyos. Siya ang bantay ng mga sagradong kaalaman at tagapagtanggol ng mga matuwid. Kaya naman, wala ni katiting na bakas ng likas na kasamaan ang makikita sa papel nila. Pero sa tradisyon ng India, may mas malalim at espiritual na pagtingin pa sila sa ahas. Ito ang konsepto ng Kundalini. Sa yoga at tantra, pinaniniwalaan na sa paanan ng gulugod ng bawat tao, may nakahimlay na napakalakas na espiritual na enerhiya. Ito ay sinasagisag ng isang ahas na nakabalumbon ng 3.5 beses. Dito nakuha ang pangalan nitong Kundalini na sa wikang Sanskrit ay nangangahulugang ang nakabalumbon. Ang layunin ng maraming espiritual na gawain ay gisingin ang natutulog na ahas na ito. Kapag nagising ang Kundalini, nagsisimula itong umakyat sa sentral na daluyan ng enerhiya sa tabi ng gulugod, dumadaan sa 7
pangunahing sentro ng enerhiya o mga chakra. Kapag umabot na ito sa pinakamataas na chakra na nasa tuktok ng ulo, nakakamit ng tao ang estado ng kaliwanagan or samadhi, isang ganap na pagkakaisa sa banal na kamalayan. Sa ganitong pananaw, ang ahas ay hindi panlabas na puwersa. Ito ay panloob, ang pinakaubod at pinakamakapangyarihang enerhiya ng tao. Ito ang potensyal para sa espiritual na ebolusyon, ang banal na kislap na nakatago sa loob ng bawat isa sa atin. Mahirap makahanap ng mas positibo at mas malalim na imahe ng isang ahas kaysa rito. Ngayon, tumawid tayo ng karagatan at dumako sa Amerika noong panahong pre-Columbian. Para sa mga sibilisasyon ng Maya at Aztec, isa sa kanilang kataas-taasang Diyos ay si Quetzalcoatl, na ang literal na kahulugan ay may pakpak na ahas, feathered serpent. Ang imaheng ito ay isang napakatalinong pagtatambal ng dalawang magkasalungat na konsepto. Ang ahas ay simbolo ng lupa, materya, tubig, at karunungan ng mundo. Samantala, ang ibon, partikular, ang sagradong ibong Quetzal na may matingkad na balahibo, ay kumakatawan sa langit, espiritu, hangin, at mga kaalaman mula sa itaas. Kung gayon, pinag-iisa ni Quetzalcoatl ang langit at lupa, pati na rin ang espiritu at materya. Siya ang Diyos na manlilikha na, ayon sa alamat, ay siyang gumawa ng mga tao. Siya rin ay isang bayaning pangkultura na nagbigay sa kanila ng sistema ng pagsulat, kalendaryo, at nagturo sa kanila ng pagsasaka at iba't ibang kasanayan. Isa siya sa pinakapinipintuho at pinakamabait na Diyos sa kanilang panteon. Ang kulto ng may pakpak na ahas ay naging laganap sa buong Mesoamerica sa loob ng libu-libong taon. Dito, muli nating napapatunayan na ang ahas, lalo na kapag pinagsama sa simbolo ng langit, ay sumasagisag sa sukdulang karunungan, kapangyarihang lumikha, at ganap na pagkakasundo ng sansinukob. Mula sa mainit na timog, lumipat naman tayo sa malamig at malupit na hilaga, sa mga Viking. Sa mitolohiyang Norse, matatagpuan natin ang isa sa pinakanakakatakot na imahe ng ahas. Ito si Jormungandr, ang World Serpent. Isa siya sa 3 dambuhalang anak ng Diyos ng panlilinlang, si Loki. Nang ipinanganak siya, itinapon siya ni Odin sa karagatan. Ngunit lumaki si Jormungandr ng napakalaki, kaya nagawa niyang balutin ng buong mundo, ang Midgard, at kagatin ang sarili niyang buntot. Ito ay isa pang bersyon ng Ouroboros. Ngunit, hindi tulad ng Ouroboros na simbolo ng walang hanggan, si Jormungandr ay isang aktibo at mapanirang puwersa. Siya ang pangmatagalang kaaway ng God of Thunder, si Thor. Ang kanilang mga labanan, ang sentro ng mga kwento sa mitolohiyang Norse. Nahulaan na sa panahon ng Ragnarok ang huling labanan ng mga Diyos, magpapatayan kina Thor at Jormungandr. Dito, ang ahas ay kumakatawan sa sinaunang gulo. Isang likas na puwersa na kalaban ng kaayusan ng tao at ng mga Diyos. Hindi siya nang aakit o nagtuturo. Umiral lang siya para manira. Siya ang purong, walang kontrol, at mapaminsalang lakas ng karagatan. Sa huli, dumako tayo sa pinakalumang kontinente, sa Australia, kung saan ang mitolohiya ng mga katutubong naninirahan doon ay may kasaysayang umaabot ng 10,000 taon. Isa sa sentro ng kanilang panahon ng pangarap, dreaming, ay ang ahas na bahaghari, rainbow serpent. Ito ay isang makapangyarihang Diyos na lumikha na natutulog sa ilalim ng lupa. Kapag nagigising ito, umaahon ito sa ibabaw, at sa bawat galaw nito, nililikha niya ang mga bundok, lambak, at daanan ng ilog. Ang ahas na bahaghari ay malapit na nauugnay sa tubig, ulan, ilog at bukal. At dahil dito, ito rin ay konektado sa buhay at kasaganahan.
Maaari itong maging mapagbigay at nagbibigay buhay, ngunit maaari rin itong maging nakakatakot at mapaminsala. Kapag nilabag ang mga batas, maaari itong magdala ng matinding baha o matinding tagtuyot. Madalas itong makita sa mga sining sa bato, rock art, at ang pagsamba rito ay isa sa pinakaluma at pinakamatatag na paniniwala sa kasaysayan ng tao. Sa figurang ito, makikita natin muli ang pangunahing pagkakadalawahan. Ang ahas bilang pinagmumulan ng buhay, lumilikha ng tanawin at nagbibigay ng tubig. Ngunit kasabay nito, ito rin ay isang nakakatakot na puwersa ng kalikasan na kayang puksain ang lahat ng may buhay. Isa itong patunay na para sa mga sinaunang tao, ang ahas ay ang mismong esensya ng kalikasan, makapangyarihan, nagbibigay buhay, at nakamamatay ng sabay-sabay. Kaya, matapos nating talakayin ng maraming halimbawa, subukan nating pag-ugnay-ugnayin ang lahat ng ito at alamin kung bakit ang ahas ay madalas na iniuugnay sa karunungan, pagpapagaling, at mga lihim na kaalaman. Ang pangunahing dahilan ay ang matindi at di mapaghihiwalay nitong koneksyon sa lupa. Ang mga ahas ay naninirahan sa mga butas, kuweba at siwang ng bato. Literal silang umaahon mula sa kaibuturan ng mundo. Ngunit ano nga ba ang lupa para sa sinaunang tao? Hindi lang ito simpleng lupa. Ito ang dakilang ina, pinagmumulan ng buhay at pagkamay-abong. Ngunit ito rin ang mundong ilalim, ang kaharian ng mga patay, ang tirahan ng mga espiritu ng ninuno. Kaya ang nilalang na may access sa mundong ito, na kayang lumabas at bumalik sa ilalim ng lupa, ay automatikong binibigyan ng ugnayan sa mga sagradong kapangyarihang ito. Pinaniniwalaan na alam ng mga ahas ang mga hiwaga na nakatago sa kaibuturan ng lupa, ang mga misteryo ng kapanganakan at kamatayan, ang mga halamang gamot at mga nakatagong kayamanan. Sila ang mga sugo ng Chthonic o makalupang mga Diyos na naghari sa mundo matagal na bago pa man lumitaw ang mga maningning na Diyos sa langit tulad ng mga Olympian. Ang sinauna, intuitibo at makalupang karunungan na ito ang siyang naging isa sa pinakamahalagang katangian ng ahas. Ikalawa sa mahalagang aspeto ng positibong pananaw sa ahas ay ang pambihirang kakayahan nitong magpalit ng balat. Ilarawan ninyo ang pagkamangha ng sinaunang tao nang makita niya ang isang ahas na matanda na at mapurol ang kulay, na literal na lumalabas sa sarili niyang balat, iniiwanan ito sa likuran at lumilitaw na may bago, matingkad at kumikinang na balat. Hindi lang ito basta pagpapalit ng balat, isa itong nakikita at hindi maitatangging himala ng pagbabagong buhay. Walang ibang hayop ang nagpapakita ng ganitong proseso ng pagpapanibago ng ganoon kaliwanag. Ang gawaing ito ay naging perpektong metapora para sa maraming mahahalagang konsepto. Para sa paggaling, parang pagtatapon ng sakit, para sa pagbabata at walang hanggang kabataan, parang pag-iwan sa katandaan, para sa immortalidad, bilang simbolo ng pagtatagumpay laban sa kamatayan, at para sa espiritual na pagbabago, parang pagtalikod sa lumang sarili at pagluluwal ng bagong naliwanagang kamalayan. Ang pambihirang likas na katangiang ito ang nagpatatag sa ahas bilang isang buhay na simbolo ng walang katapusang siklo ng buhay, kamatayan, at muling pagsilang. Ito ang dahilan kung bakit ito nakapulupot sa tungkod ng Diyos ng medisina at kung bakit kinakagat nito ang sarili nitong buntot bilang tanda ng kawalang hanggan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kabilang mukha, ang madilim na bahagi. Bakit nga ba kadalasang simbolo ang ahas ng kasamaan, kaguluhan, at matinding takot? Tulad ng sa karunungan, nagsisimula ang lahat sa likas na katangian nito.
Una, ang nakamamatay na lason nito. Ang kakayahan nitong pumatay sa isang kagat lang ay isang puwersang nakakatakot at halos mahiwaga. Pangalawa, ang kakaiba at parang di pangkaraniwan nitong anyo at kilos. Wala itong mga paa. Gumagapang ito sa lupa, umaaligid at umiikot, na nagpapabukod dito sa karaniwan nating mga hayop. Mayroon din itong malamig na balat at isang nakakahipnotismong tingin na tila hindi kumukurap dahil sa pinagsamang transparent na talukap. Dahil sa lahat ng ito, sa paningin ng tao, ang ahas ay nagiging iba, dayuhan at mahirap maunawaan. Sinisimbolo nito ang ligaw at hindi mapigilang kalikasan na kaaway ng tao at ng sibilisasyon. Nagtatago ito at umaatake ng biglaan, walang anumang babala. Ang kawalang katiyakan at nakakubling banta na ito ang nagbigay sa ahas ng perpektong metapora para sa katusuhan, kasinungalingan at pagtataksil. Sa huli, ang ahas ang sagisag ng lahat ng bagay na hindi kayang kontrolin ng tao, maging iyon man ay sa paligid niya o sa mismong sarili niya. Mayroon pa ring isa pang napakahalaga at makasaysayang kultural na dahilan kung bakit naging demonyo ang ahas, lalo na sa tradisyon ng kanluran. Ito ay may kinalaman sa pagbabago mula sa politeísmo tungo sa monoteísmo. Sa maraming sinauna at paganong relihiyon, tulad ng nakita natin, sinasamba ang mga Diyos at Diyosa ng lupa, kasaganaan at kalikasan. At ang ahas ang madalas na simbolo ng mga Diyos at Diyosang ito. Nang dumating ang mga bagong relihiyon ng monoteismo, tulad ng Hudaismo at kalaunan ay Kristyanismo at Islam, upang palitan ang mga paniniwalang ito na may iisa, makalangit at transcendenteng Diyos manlilikha bilang sentro. Nagsimula ang isang ideolohikal na labanan. Upang mapatibay ang kanilang pagiging tama, kinailangan ng bagong relihiyon na siraan ang mga dating Diyos, at ang pinakamadaling paraan para magawa ito ay ideklara silang demonyo. Dahil dito, ang mga sagradong hayop ng mga lumang kulto ay naging marumi at maladyablo. Ang ahas bilang sentral na simbolo ng mga paganong inang Diyosa at Chthonic o pangilalim ng lupa na Diyos ay naging perpektong target. Ginawa itong mula sa simbolo ng karunungan ng lupa patungo sa simbolo ng tukso ng dyablo. Sa makatuwid, ang pagtagumpay laban sa ahas ay sumasagisag sa pagwawagi ng bagong pananampalataya laban sa dating paganismo. Ngayon, ano na ang nangyayari? Nakakagulat, hindi naglaho ang sinaunang archetype na ito. Patuloy na namumuhay sa ating kultura ang dalawang mukha ng ahas. Tingnan ninyo, sa isang banda, ang ahas sa simbolo ng mga botika at ambulansya ay nangangako sa atin ng paggaling at pagliligtas ng buhay. Ginagamit naman ng mga fashion house tulad ng Gucci or Bulgari ang imahe ng ahas bilang sagisag ng karangyaan, tukso at pagbabago. Sa kabilang banda, sa pelikula at literatura, ang mga ahas at ang kanilang mitolohikal na katumbas, ang mga dragon, ay madalas gumanap bilang mga halimaw na dapat talunin ng bida. Alalahanin ang basilisk sa Harry Potter o ang mga alipores ni Voldemort na tila ahas. Ang simbolong ito ay napakalalim na nakaugat sa ating kolektibong kamalayan, kaya patuloy natin itong ginagamit upang ipahayag ang ating mga pangunahing ideya: takot sa kamatayan at uhaw sa buhay, kaguluhan at kaayusan, kasalanan at pagtubos, kamangmangan at karunungan. Ang ahas ay nananatiling perpektong salamin na nagpapakita ng pinakamalalim na pagkakasalungatan ng kaluluwa ng tao. Kaya bakit nga ba ang ahas ay sumisimbolo sa kasamaan at karunungan ng sabay? Tulad ng nakita natin, ang sagot ay napakasalimuot at maraming anggulo. Una, dahil sa kalikasan niya mismo.
ang lason na nakamamatay pero nakakagaling din, at ang pagpapalit niya ng balat bilang sagisag ng walang hanggang pagbabago o muling pagsilang. Pangalawa, dahil sa koneksyon niya sa lupa. Para sa iba, ito ang pinagmumula ng sikretong kaalaman at buhay. Para naman sa iba, isa itong madilim, mapanganib, at misteryosong mundo na hindi pa natutuklasan. Pangatlo, dahil na rin sa takbo ng kasaysayan ng tao, kung saan madalas na ginagawang masama o demonyo ng mga bagong relihiyon ang mga simbolo ng sinaunang paniniwala. Sa huli, ang ahas ay hindi lang basta hayop. Ito ay isang dakilang archetype. Sumisimbolo ito sa primitibo, likas, at hindi makontrol na puwersa na makikita sa kalikasan at sa loob din nating lahat. Ang kapangyarihang ito ay maaari nating gamitin para sa paglikha, paggaling, at pag-abot sa karunungan tulad ng kundalini. O kaya naman, maaari tayong magpatalo dito, nahahantong sa kaguluhan, pagkawasak, at pagkakasala. Marahil, ito ang dahilan kung bakit napakaintriga pa rin ng imahe niya sa atin. Nagpapaalala ito ng ating sariling dalawang mukhang kalikasan. Salamat sa pagtapos niyo sa panonood ng video na ito. Kung may bago kayong natutunan, huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang susunod pa naming mga pag-aaral. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Aling imahe ng ahas, ang matalino o ang kasuklam-suklam, ang mas malakas para sa inyo, at bakit? I-share nyo ang opinyon ninyo sa comment section.